Hi Fire Signs, Aries Leon, Sagittarius, welcome po sa ating channel at ito ay inyong daily gabay tarot reading for April 21, 2024. Please bear in mind that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide. Mga ganap po sa araw na ito ngayong April 21, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Spirits guys, mga mensahe po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 21, 2024. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 21, 2024. May nakita ko ditong some of you may harvest na nangyari. Pwede din mag-ingat kayo sa isang sharp edges, baka masugatan po kayo. May nakita ko ditong separation po. Okay? Okay. Aries, Leo, Sagittarius, may nakita ko ditong may naramdaman kayong burden. Nagkaroon ng suffering, nahihirapan po kayo. Bakit po? Anong nangyari? Aries, Leo, Sagittarius? Kasi may issue regarding sa inyong love life. Pwede din, love life. Pero, may nakita ko ditong forgiveness. Diba, nahihirapan kayo, may nasacrifice kayo, you felt guilty, nahihirapan kayo, and may separation na ganap. Pero may nakita naman ako dito na nagbigay ng tulong, pwede din nagkaroon ng forgiveness. Pwede. This is all about your love, emotions, romance, affection, and attraction. And ang sabi dito, ang mensahe na para sa inyo is baka nahihirapan kayo, baka nagkaroon ng burden, baka ito yung dahilan na nagkaroon kayo yung nasaktan kayo, you felt guilty kasi may nangyari na hindi niyo matanggap. Kaya nga may mensahe dito na embrace the truth. May pagsisinungaling na naganap, may nalaman kang nangyayari na hindi totoo sa inyo yung tao. So embrace the truth. Yakapin mo yung
katotohanan. Huwag niyong i-deny, huwag niyong i-ignore, kundi face the truth. Embrace the truth. So, kung kailangan din mag-connect kayo sa inyong intuition, follow your intuition, trust your intuition, listen to your intuition. Kasi importante yan. Yan yung magsasabi sa inyo na kung sino yan, kung sino yung totoo sa inyo at hindi. Ganon. Spirits guys, ano po ang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 21, 2024? Spirits guide, career and money po ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong April 21, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Sa mga hindi pa nakapanood ng Mantigabay Tarot reading nyo, marami po iyon. Separated video po ni Aries, Leo, and Sagittarius. Panoorin nyo po. Scroll down nyo lang po. And may bago po tayong upload, April 16 to 30, 2024. Regarding po sa love life nyo at career and money. So, sino po yung nakapanood dito? Okay, so sa mga hindi pa nakapanood, check nyo po. And open na din yung schedule for booking natin. Oo, para sa gustong magpa-personal reading. Para po sa gustong magpa-personal reading, check nyo po yung video nyo ngayon. May description box sa baba niyan. May nakapost na link. I-click nyo yan and message me sa messenger. O, direct na yan sa messenger po. Message me for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Ngayong April 21, 2024. So, okay. Alamin muna natin. Wait po sa repeating number. May repeating number ba? May repeating number ba? Saglit lang po. I think isa lang. So, saglit lang po. Baka may isa pa. So, isa lang po. 66. The spiritual meaning of the number 66 is, nagkaroon ng panahon sa bahay, home, nagkaroon ng union, reunion, bonding, nagkaroon ng pagkakaisa. This is all about love, family. So, meron din about community dito. Giving back. Nagkaroon ng service. Nakareceive kayo ng unconditional love, compassion, and healing. Ang ganda. Okay, Aries, Leo, and Sagittarius. I think isa lang eh. Okay. Muntikan na makalimutan.
So angel number 6 is used to encourage you to focus more on your domestic life. Pwede din nakareceive kayo ng harmony and unconditional love mula sa inyong love life and sa family. This is all about love and relationship. Ano pa? I think yan lang eh. Pwede din pagbalanse ito in some aspects of your life. Okay, let's proceed. Aries, Leo, and Sagittarius. May nakita kong success dito pero delay. So ano yung gawin kung meron kayong delay? Merong ganap na delay. Habaan ng pasensya? Intindihin? Make yourself busy. Sabi pa ng card dito na a delay to success, to your success in some way. This is disappointing but only a temporary setback. Kasi ang delay is all part of the process, so stick sa inyong plano at continue to work diligently. Patuloy nyo lang po yung pagsisipag nyo sa inyong mga gawain dyan. You're almost there po, don't give up. Okay, darating din po ito. Kasi disappointed ka kasi nagkaroon ng delay. At least delay kaysa wala. Diba? Isipin natin. So, make yourself busy lang po. Make yourself busy. Huwag kayong malungkot kasi pag malungkot kayo, magkakaroon kayo ng hindi magandang energy niyan. Ito yung sabi ko. Kung may Aries, Leo, Sagittarius, kung may delayed po na nangyari, kung hindi nasunod ang gusto nyo, huwag kayong magsalita ng masama. Huwag kayong mag-isip ng hindi mabuti. Lalo na nagkaroon ng negativity, pessimism, yung nagsasalita ka para sa inyong sarili, yung negativity. Pwede din self-pity. So alam nyo naman, Aries, Leo, and Sagittarius, kung iisipin nyo yan, sasabihin nyo yan, kung nararamdaman mo yan, yan yung ma-attract nyo. So alam kong hindi kayo papayag niyan. So ang gawin nyo, attract. Positive affirmation. Like for example, blessings come to me. Magbigay ako ng action ngayon. Please help me. Surrender mo lahat ng ang worries kay God and hingi kayo ng divine assistance. And most of all, connect kayo sa inyong intuition. Okay? And kung nagkaroon ng delays, magpatuloy lang po sa paggawa ng inyong mga routine dyan. Kailangan mo nang magkaroon ng time for reflection po. Bigyan ng panahon. Baka nagkaroon ng self-pity, baka nagkaroon ng negativity or self-pity, kasi pagod kayo. Pagod sa kakaisip, pagod sa trabaho. Some of you, nakikita ko dito na may alitan, may argument, may tampuhan sa relasyon or sa pamilya. May delay sa travel din. May nagsabi sa akin ngayon na may delay sa pag-uwi ng isang tao na matagal mo nang hinintay. So, kailangan yung delay lang naman matutuloy din yan. At least delay Kung hindi, like, for example, hindi matuloy, yun, hindi na yan delay. Hindi na talaga siya matutuloy. Pero makahanap ka dito ng paraan para ma-enjoy mo yung moment habang hinihintay mo ito. Make yourself busy para hindi kayo ma-disappoint. And iwasan nyo talaga magsalita ng mga bagay ng negativity kasi yan yung ma-attract nyo. So, wag Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, sa career and money nyo po. Okay, nagkaroon po dito ng hard work and productivity. It might be pagod talaga kayo. Kasi sobrang busy nyo dito. Kasi may nakita kong hard work and productivity. Movement and transition also.
Okay? May nakita ko dito na hard work at dedikasyon sa trabaho o negosyo for financial prosperity. Patuloy mo lang ang pagsusumikap. Some of you, nag-aaral kayo ngayon ng new skill para ma-increase ang inyong income. Gumagawa kayo ng passive income. Oo, some of you nag-study po ngayon. What you have been studying or practicing, it will lead you to abundance. So trust that you can do anything. Set an intention so that you can achieve success through diligent work that you enjoy. So patuloy nyo lang po yung pagsisipag nyo. Kasi nakikita ko naman dito yung success eh. Nakikita ko dito yung abundance dahil sa sipag nyo. Okay? Bagong kasanayan at kaalaman, nag-aaral kayo dito oh. Okay, naputol. Pasensya na po kasi nalobat. Hindi ko na-check. Okay? So, ipagpatuloy po natin. This card reminds you kapag ginawa mo lang gusto mo, mamahalin mo ang ginagawa mo. Ang tagumpay sa pananalapi. May nakita ko ditong tagumpay sa pananalapi. At seguridad ng inyong produkto, ng inyong career, ng inyong project. Nakikita ko dito na may magandang bunga. Magandang bunga, tagumpay ay nasa iyo. So, ang sabi po ng card dito na keep up the great work. Okay? And, okay. This is good kasi may releasing dito eh. Okay, may liberation na nagganap. May freedom, choices. This card tells you na this is a good sign na ibinando na mo na yung toxic na tao or toxic environment. You have your freedom. Nag-decide ka mismo. Okay? And may nakita ko dito kung dati stress kayo. Ngayon, okay na. In health, a difficult cycle is about to end. Nawala na yung init ng ulo, yung stress, pwedeng bad habits sa kaperahan, or nagiging obsessive, nagkaroon ng bad habits. Like for example ito, pag overspend sa kaperahan, nawala na, may realization na nagganap. Kumbaga, nalampasan mo na itong pagtatapos sa isang mapait na sinapit ka nun. This is called recovery. Ganda, no? Ang ganda. Sa career and money, may nakita kong improvement po. Wow, granted yung manifestation nyo. Granted yung manifestation nyo. Nakita ko dito na you are manifesting a wonderful relationship. Kahit single po. Your manifest will be granted soon. Kaya pay attention to balance your emotions with your thoughts while remaining grounded and passionate. Para ma-attract mo yung green flag na tao na para sa iyo. Okay? Same with sa mga marelasyon, sa buhay mag-asawa. Granted yung manifestation nyo. Nakikita ko dito na magiging okay kayo. You have a wonderful relationship. May parating po na blessing sa inyo. May parating po na blessings. This is to remind you na this coming opportunity, it will be used for clear intention only. Nakikita ko rin dito yan na ang sabi dito ng card nyo is, with the divine assistance, all things are possible. This card tells you na you can make your imagination real. So this is connection. This is connection also. It might be nagkaroon kayo ng panahon na mag-connect sa nature. You're coming into your power by working with nature and spirit. Ikaw ay divinely guided. Ang ganda, no? Ano pa? Okay. Wow. So this is expansion and growth. This is a clarification of your first card. Sa mga single dito, na may sabi dito na you've met something, or what I meant is, you've met someone. Bakit na something? You've met someone exciting through friends or sa mga activities. Hint na yan sa mga naghahanap ng partner dito. Through
friends or sa mga activities. Like for example, kung may special event like kasal. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, this is a time na magkaroon kayo ng travel plans or meeting someone special while on vacation. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, magkakaroon ng gathering with friends or magpa-participate kayo sa isang group activity. May ganap po na collaboration dito, nakikita ko po. May ganap na travel. Like for example, kung nagkaroon ng expansion and growth, like nag-relocate kayo or umuwi kayo or nag-travel kayo para mag-attend ng isang activity or event. Nakikita ko dito na makikita mo na ang bunga na inyong pagsisikap sa inyong sarili, sa inyong relasyon. Gumagawa talaga kayo na paraan para mag-grow pa ang inyong relasyon, ang inyong sarili na magkaroon ng personal growth, relationship growth. Ang ganda. Sa iyon. It might be sa araw na ito is may mga distraction. Kasi may na-experience akong distraction dito. Pero don't worry, nasa focus naman ako. Pero ayun may distraction. It might be be ready lang po, be ready. Tapos huwag kayong mawala ng pag-asa, huwag kayong maging impatient. Okay? Huwag kayong mag-give up. Kasi I consider the distraction is a temptation also. Kung gaano kayo katatag, kung gaano kayo ka-faithful. Ganyan. Yes, na-experience ko rin dito. Pero don't worry, nagiging okay naman yung energy ko, na-connect sa inyo, tapos okay naman. Kahit may nag-distract. So, kasama na talaga yan. Kasama na yan sa ginagawa ko sa trabaho ko. Na kailangan maging ready kung may distraction, wag magpa-distract. Kailangan maihatid ko yung mensahe na para sa inyo sa araw na ito. Kasi parang may pumipigil na parang may gusto na hindi ko ihatid yung mensahe para sa inyo. So it might be this day, kung sa ilan nyo ito napanood, may distraction. So, kung may distraction, meaning to say that is a challenge, huwag kayong magpa-distract. Okay? Huwag kayong magkaroon ng impatient, disappointment. Huwag kayong magpatalo kasi tinitest kayo kung gaano kayo ka-faithful. Diba? Yung temptation, tinitest kayo yan kung gaano kayo ka-faithful sa inyong sarili at sa inyong karelasyon, sa inyong trabaho. Yan. So, patuloy lang po. And love message para sa mga... Okay, love message is... don't be afraid. Kung ano man yung gagawin mo, huwag kayong ma-hesitate. Kung nagkaroon ng hesitation, kung may confused kayo, wag muna. Wag nyo nang i-go muna. Kailangan kasi mag-create kayo ng concrete plan dyan para makabuo kayo ng self-confidence, which is nakita ko naman dito na malakas sa inyong confidence. Tapos sa mga marelasyon dito, may pag-uusap dito. Look deeply within to discover your soul purpose in your relationship. And nag-aaral talaga kayo dito, Kung you connect to your life purpose through your involvement with books. Nag-aaral para magkaroon ng clarity, seeking knowledge. Marami nag-aaral ngayon, Hindi sa mga estudyante lang ito, kundi para sa lahat. Like, mahilig kayo sa libro, mahilig kayo sa e-book, mahilig kayong bumasa ng news, gano'n. Okay. This is the clarification of your cards here na may travel na magkaganap. You need to live up to your fullest potential, explore new directions, and take risk in order to grow as an individual. Change may be uncomfortable, but it is necessary. Ito yung changes na, like for example, kung may changes na nabibigatan kayo kasi may changes na kailangan na hindi nyo pa na-adapt.
nahihirapan pa kayo sa pag-adapt kasi may unhealthy connection kayo sa past nyo. Ito yung changes na nakatadhana na kailangang mangyari. Yun. And may nakalimutan ako, don't be afraid po na mag-share kayo ng thoughts, ideas, pwede din shared feelings, pwede din na shinare mo sa kanya yung adjustment mo. Okay. Hinahanap ko talaga yung repeat number. Baka bukas meron na. Okay. Repeating number, baka bukas meron na. And message from Archangel Zadkiel, keep an open mind and learn new ideas, then teach these ideas to others. So this is teaching and learning. Alam nyo ba, kung makareceive kayo ng ideas, that is a blessing. Kung makareceive kayo ng ideas, that is a blessing. Tapos, sinare nyo yung idea nyo sa kapwa nyo na nahihirapan. So, sinare nyo, that is generosity. Nag-share kayo ng blessings. May nalaman kayo, sinare nyo sa iba para may malaman din sila. That is sharing of blessings. Teaching and learning. Okay. So, ayun. Keep an open mind and learn new ideas and teach these ideas to others. So, yun. That is your reading for today. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.